Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito mga kaibigan. Isa ba sa mga trabaho mo ang magsalita sa harap ng maraming tao? O kaya naman estudyante ka na madalas mag-report sa harap ng klase? O kaya naman estudyante ka at may pinapagawa yung teacher mo na activity kung saan kailangan mo magsalita sa harap ng maraming tao? Kung oo, magagamit mo yung content natin ngayon para mai-apply dyan sa ginagawa mo. Dahil sa video na ito, bibigyan kita ng ilang tip para maging maganda or creative yung pagsasalita mo sa harap. Isa sa mga tip para mas maging maganda ang pagsasalita mo sa harap ng maraming tao, magsuot ng magandang damit. Damit kung saan pinakakomportable ka, damit kung saan feeling mo napakagwapo mo, napakaganda mo kapag suot mo yung damit na yon. Feeling mo kaya mong gawin ang lahat. Kapag magsasalita kasi tayo sa harap ng maraming tao, kailangan natin kasing maipakita sa kanila na confident tayo sa ginagawa natin. Kailangan nating makapag-build ng confidence at pwedeng magawa mo yan sa pamamagitan ng pagsusuot ng magandang damit. At hindi ka lang magsusuot ng magandang damit kailangan ayusin mo din yung sarili mo. Kailangan maipakita mo sa iba na presentable kang tingnan. Kasi kahit napakaliit na factor yan, magandang factor din yan para sa iba na maging interesado sila na makinig sa'yo. Siyempre kapag magsasalita ka sa harap ng maraming tao, sa'yo lang ang tingin yan. Gusto mo ba maipakita sa kanila na haggard ka, yung wala kang ayos? O kaya maipakita mo sa kanila na parang tinatamad kang ayusan yung sarili mo? Hindi ka naman siguro papayag na ganon, di ba? Kaya kung gusto mo na maging maganda or creative yung pagsasalita mo sa harap ng maraming tao, simulan mo sa sarili mo. Simulan mo sa pagsusuot ng magandang damit, simulan mo sa pag-aayos ng sarili. Next tip para mas maging maganda yung pagsasalita mo sa harap ng maraming tao, manood ng maraming speech. Isa na rin to sa mga practice mo. Lalo na kung baguhan ka pa lang naman at hindi ka pa sanay magsalita sa harap, manood ka muna ng napakaraming speech. Kasi kapag nanonood ka ng napakaraming speech, makakakuha ka o makakapag-aral ka ng iba't ibang style. Malalaman mo kung paano sila kumikilos, malalaman mo kung paano sila magsalita. Makakakita ka ng iba't ibang style na effective kung saan makakatch mo yung attention ng audience mo. Mapag-aaralan mo dito yung iba't ibang non-verbal communication, yung proper intonation, at may enhance mo din yung choices of words mo. Next tip para mas maging maganda yung pagsasalita mo sa harap ng maraming tao, mag-connect ng mga trending topic. Sa tingin ko kasi kahit ano namang topic yung sineshare mo sa audience mo, pwede mong maisingit yung trending topic ngayon. Halimbawa, ang topic mo ay tungkol sa healthy lifestyle, tungkol sa pag-e-exercise. Ano ba yung trending topic ngayon? Yung mga madalas na nababalita ngayon sa panahon natin tungkol sa korupsyon, di ba? Ikaw na ang bahalang dumiskarte kung paano mo may kokonek yan. Halimbawa, pwede mong sabihin sa kanila na kailangan natin kumain ng mga masusustansyang pagkain, kailangan natin ng regular exercise para hindi tayo mapagkamalang korap na opisyal. Dahil kung mapapansin mo yung mga korap na opisyal sa gobyerno, ang lalaki ng tiyan, di ba? Kaya ikaw kapag hindi ka naging fit tapos ang laki ng tiyan mo, baka mapagkamalang kang kurakot. Singilin ka pa sa flood control issue kahit na wala ka namang kinalaman. Pwedeng ganun, di ba? Ikaw na bahalang dumiskarte kung paano mo gagawin yan. Kasi kilala naman natin yung mga tao sa paligid natin. Mahilig sa chismis. Baka ikaw nga din mahilig ka sa chismis, di ba? Gusto natin na pag-usapan yung mga nangyayari sa panahon natin ngayon. Yung mga trending news. Kapag isa yan sa mga ginawa mo, sa speech mo, makakatch mo talaga yung atensyon ng mga audience mo. Malaki ang posibilidad na hindi talaga sila antukin. Next tip para mas maging maganda at creative yung pagsasalita mo sa harap ng maraming tao, ipakita mo na nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Paano mo maipapakita na nag-e-enjoy kang magsalita sa harapan nila? Siyempre, ngumiti ka kung merong nakakangiti. Pwede ring lakasan mo yung boses mo para makuha mo talaga yung atensyon ng mga nanonood sa'yo or ng mga nakikinig sa'yo. Kasi kapag ang hina-hina ng boses mo, ang tamlay-tamlay mong magsalita, parang pinapakita mo sa kanila na
hindi ka masaya sa ginagawa mo. Kung matamlay ka sa harap nila, magiging matamlay din sila. Kahit pa kompleto sila sa tulog, aantukin sila niyan. Sana pala hinele-hele mo na lang sila, di ba? Para makatulog pa sila ng maayos. Kasi ako bilang listener, isa sa mga ayaw ko talaga yung napakahina ng boses, yung ang tamlay magsalita. Kaya ikaw, bilang speaker sa harap ng maraming tao, sulitin mo na. Ipakita mo na nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Para maipakita mo pa na nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo, pwede mong pagtripan yung audience mo. Pero syempre, in a good way naman. Ginagawa ng ibang speaker, bigla-bigla silang sumisigaw. Yung kapag meron silang itatanong sa audience, yung sasabihin nila na, bakit ganun? Tapos pasigaw, nagugulat yung audience nila eh. Yung tipong tulalang-tulala sila sa pakikinig, tapos bigla sila magugulat. Ay, nagulat ako. Ganon yung napapansin ko sa ibang speaker. Yung bigla-biglang nanggugulat, bigla-biglang sumisigaw. Pero ako kasi hindi ko gawain yan. Hindi kasi pangsigawan yung boses ko. Malakas pero hindi pangsigawan. Ang minsan lang na nagawa ko sa mga estudyante ko ay ganito. Meron kasi akong mga estudyante or merong section ng mga estudyante na sobrang napakatahimik talaga. Hindi man lang nagpa-participate, hindi man lang nagre-recite, gusto nakatingin lang sa'yo. Kaya ang ginagawa ko, pasimple kong nilalaglag yung tumbler ko para magulat sila. Kasi malay mo may inaantok sa kanila, di ba? Para kahit papaano, magising. Isang beses ko pa lang naman ginawa yon. Pwede mo ring gawin. Basta kilalang kilala mo na talaga yung mga tao. O kilalang kilala yung mga taong pagsasalitaan mo sa harap. Kasi baka meron diyang isa, di mo kilala. May sakit pala sa puso. Kaya mag-ingat ka pa rin. Mas maganda, wag mo na lang gawin. Parang ang gulo tuloy, di ba? Basta kahit anong diskarte mo para maipakita na nag-e-enjoy ka na magsalita sa harap nila. Ang pinaka-the best talaga dyan, magpatawa. Kung magaling kang magpatawa, may sense of humor ka, mas maganda na ipakita mo yan sa kanila. Dahil ang pinakagusto ng audience, habang may natututuhan sila, nag-e-enjoy din silang makinig. Next tip para mas maging maganda at creative yung pagsasalita mo sa harap ng maraming tao, magpa-games. Gusto kasi ng audience yung may icebreaker. Yung kumbaga warm up na rin bago mag-proceed sa main topic. Hindi naman kailangan physical game. Yung tatayo-tayo sila, lalakad-lakad sila, tatakbo-takbo sila, hindi naman ganun. Yung mga laro na kahit nakaupo lang sila, makakapaglaro sila. Kumbaga utak lang nila yung gagamitin. Yung mga laro kung saan utak nila yung gagamitin para manalo. Kagaya ng mga puzzle, mga bugtong, pagaganahin nila yung mga logical thinking nila sa mga tanong, pwede mong gawin yung mga yan. Mas maganda kung yung ipapalaro mo sa kanila related dun sa topic mo. Sa ganyang way, sinisigurado ko sa'yo na nag-e-enjoy na nga yung audience mo, may natututuhan pa sila. Yun yung mga bagay na pwede mong gawin para mas maging maganda at creative yung pagsasalita mo sa harap ng maraming tao. Natuwa ka ba sa video natin ngayon, kaibigan? Kung natuwa ka, like mo naman. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ano pang hinihintay mo? Subscribe to this channel dahil marami pa tayong pag-uusapan or matututuhan tungkol sa self-improvement, socialization skills at enhancing communication skills. Gusto mo bang malaman kung paano maging magaling sa pakikipag-usap sa ibang tao? Click mo lang yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito. Nandyan yan. Pagka-click mo, mapapanood mo na. Bago magtapos ang video na ito, shoutout muna tayo.